current force system. So pagdating sa equilibrium of non-concurrent, so may additional equation lang naman tayo na pwedeng gamitin dito, no? And that is the summation of moment at any axis equal to zero. So yung mga ginawa natin kanina na summation of forces along X, Y, and Z, so applicable pa rin yun pagdating dito sa concurrent, no? So ang additional equation lang na magagamit natin or na pwede natin gamitin is yung summation of moment equal to zero. Okay, so dito sa topic na to guys, hindi na natin papahirapan yung approach, no? Kasi I understand naman na some students talagang nahihirapan mag-imagine kapag naka 3D yung figure. So, ang gawin natin, instead of 3D ang analysis natin, gawin lang natin 2D. So, importante lang dito, alam nyo paano i-project yung mga given na figure, no? Sa 2D plane or especially sa ating coordinate planes. So, sige, diretso tayo guys dito sa problem number 15 to number 17. So, this is a passboard exam problem din. Okay, so we have here a steel boom. So, the weight of the boom or the weight of the bar is 20 kilonewton and is resting on a ball and socket support at O. So if the boom is to be hoisted by the cables connected at point C to maintain equilibrium, so ano daw ang tension sa cable AC, tension sa cable BC, and the vertical reaction at O. Okay, so sige, lagay muna natin guys yung mga force na mag-act dito, no? Okay, so dito sa cable na to, ayan, meron tayong tensile force dito, no? Let's say this is your F1. Okay, dito naman sa cable na to, may another force din tayo. Let's say ito naman is your F2. Okay? Ayan. So, yan munang ilagay natin, no? Yung mga force na mag-act sa C. So, sunod natin ilagay dito yung coordinates naman ng mga points. Of course, itong point O, this is our origin. Kaya 0, 0, 0 lang ito. Okay, this is your x-axis. Ito yung y-axis natin. And this is your z-axis. Okay, so ang point A natin, ayan, kung titingnan nyo, ang kanyang location, bali nasa XY plane yan. Okay, kaya ang X natin dito, X and Y lang yung may value, no? So yung Z wala, 0 to, no? So for our X, we have 6. Yung Y, we have -5. And we have here 0. Okay, tapos yung point B naman dito, this is also on the XY plane. Okay, pero nasa negative axis ito, no? Negative X at saka negative Y. So we have here, for point B, we have -4. Then we have -3 for your Y and 0 naman yung ating Z. So yan naman ang coordinate ng point B. Okay, so for point C naman, ito namang point na to is located on the YZ plane. Y, ito yung Z. This is the Y, this is part of the YZ plane. So ang coordinate naman natin dito, this will be 0 ang X. For our Y, we have +4 and Z naman is +6. So we have 0, 4, and 6. Okay, ngayon, ilagay natin yung mga distances, no? Ayan. So, for our F1, ang ating x distance dito will be 6. Ayan. For y naman, we have -5 minus 4 or this is -9. And for z naman, we have 0 minus 6 or -6. Okay, tapos ang distance din natin, which is equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. So, store nyo naman ito sa letter A. Okay? Ngayon, gawin din natin sa F2. So for our F2, ito naman guys yung ating line of action ng F2. So this will be your head. Ito naman yung tail. So head minus tail, makukuha natin yung mga distances. So we have here -4, -7, and for Z naman we have -6. Okay, tapos yung distance dito, ilagay nyo guys sa B. Alright. Ngayon, para makuha natin guys yung value ng F1, F2, at saka itong reaction, ganito gawin natin. So, project natin guys yung ating figure sa coordinate planes. So, saan nyo ba gustong i-project ito? Okay, sige. Project natin guys dito sa X at saka dito sa Z axis. Okay, so lagay natin dito yung ating Lagay natin dito yung ating um, X axis. Ito naman yung ating Z axis. Ayan. Okay, so pag tumingin tayo sa X axis guys, etong boom na to, actually ang kanyang orientation is parallel yan to the Z axis.
Okay, kumbaga, andi dito yung direction ng ating boom, no? Okay, so ito guys yung point O. This is your point O. While this one naman is our point C. Okay? So yung W natin, of course, dito mag-act sa centroid dyan. Tapos, from point C guys, so ang cable natin papunta sa A is nandito sa positive X axis. Okay, so let's say ito naman guys yung ating point A. Okay, so bali dito, ayan, meron dito nag-act guys na force. Let's say, ito yung ating F1. O ngayon, yung F2 naman natin, kung titingnan nyo ang kanyang location, nasa negative X axis yan siya. Okay, so ilagay naman natin yung cable na yan dito, no? Ayan. So ito naman yung ating F2, or ito naman yung cable natin, and ito naman yung ating F2. So ito guys yung ating point B, and lagay natin yung mga distances, no? Okay, so for this side, from B papunta dito sa point O, this is 4 meters. From O to point A naman, this is 6 meters. O, ngayon, ano bang napansin nyo guys sa ating figure? Oops. Ay, ano bang chat ni... Sino kaya yun? Ano yun? Sige, sige, hayaan lang muna natin. Sige, balik tayo dito. So, ayan, yung figure natin dito, kita nyo 2D na lang ito guys. So, yung mga equilibrium equations natin sa 2D, so pwede na natin i-apply dito. Di ko napansin. Ano ba yan? Yung isa naka-baby time. Naka-baby time na. Sige lang. Mamaya meron din kayo. Okay. So, balik tayo dito. So, ang figure natin dito naka 2D na ha. So, yung mga alam natin na equilibrium equations sa 2D, pwede na natin i-apply dito, no? Okay, ngayon, ganito ang gawin natin. Okay, so, dito guys, no? Kung titingnan nyo, yung unknowns natin, dalawa. Okay, F1 at saka F2. So, ano bang equation ang pwede natin gamitin dito? So, sa totoo lang, wala pa tayong makukuha dito, no? Pero pwede tayong makaform ng equation. Ganito gawin natin. Okay, so yung F1, yung F2 na to, so try natin ilipat dito. Try natin i-project dito. Okay? So let's say ito yung ating F2 and itong F2 na to, pwede natin i-resolve yan into components. Ito guys, itong component na to parallel to Z. This is your F2Z and ito naman component na to. Parallel to this axis, ito naman yung ating F2X. Okay, ganun din ang gawin natin dito sa F1. Ayan, so ito naman yung ating F1. Ayan. So yung projection natin parallel to this axis, this will be, this will be your F1Z. Okay, and ito naman guys yung ating F1X. Okay, so by the way, yung point O, this is a ball and socket support. So meron tayong mga reactions din dito guys. So may vertical reaction tayo dyan. Ayan. So let's say this is your OY or OZ. Ayan. So meron kang OX dyan. Ayan. So let's say ito yung OX natin and meron kang OY. So medyo marami-rami yung unknown natin kaya ayan, wala tayong makukuha na value dito pero may mga form tayo na equations. Okay, so ang gawa natin ng equation dito guys is of course itong F2 at saka F1. So dalawa lang naman ang unknowns na yan. So kailangan lang natin makaform ng dalawang equations. And yung unang equation, pwede natin ma-form guys from this figure. Oops, may chat. Ano ba itong chat niya? Walang baby sir. Sige lang, pag naging engineer ka na, wala pa rin yan. Okay. Balik tayo dito. So, gawa natin na equation itong F2 at saka F1 ha. Ayan. So, para marami guys ang unknown na ma-eliminate, ayan, take na lang tayo ng moment dito sa point O. Ayan. So, take tayo ng moment about O. This is equal to 0. Okay. And assume natin dito na clockwise is positive. Okay. Our equation here will be, eto guys, wala tong moment, itong mga x components na to kasi tatama siya sa O. Okay, etong mga reactions na to, wala ding moment. Ang magkukos lang ng moment dyan will be itong F2Z and F1Z. So your equation will be, we have F1Z times 6 meters minus your F2Z times 4 meters.
Okay, then wala naman ang ibang nag-act dyan or magkukos ng moment. So, pwede mo na itong equate to 0. Okay? So, ngayon, for our F1Z, di ba? If you want to get the Z component ng force, ano lang to? This is equal lang to Z distance over the D distance times F. Okay, so ganito guys ha. So, dito kasi sinunod na natin yung totoong direction ng ating mga components. So, pag sinunod na natin yan, so wala nang silbi yung sign. Okay, wala nang silbi itong mga sign na to. Okay, so kaya ang gagawin natin for F1Z is ilalagay mo na lang dito will be 6 over A, ayan, times F1, this is times 6, minus, ito naman, this will be 6 over B times 4 meters and equal ito to 0. Ay, wait, 6 over B times F2, ayan, times 4 and equal ito to 0. Okay, ito guys is our equation 1 in terms of F1 and F2. Okay, ngayon, saan naman natin kukunin yung pangalawang equation? So, kailangan natin ulit mag-analyze ng another plane, no? Okay, so ang approach natin dito guys is plane by plane analysis lang, no? Ayun, kasi kung naka 3D, ilalagay natin yung mga forces at talagang medyo masakit sa ulo. Pero pag naka 2D, edi madaling applyan guys ng mga equations, no? Okay, so analyze tayo guys ng iba pang plane. So sa tingin nyo, ano ba yung pwede pa natin gamitin para makakuha tayo ng equation in terms of F1 and F2? So, nagamit na natin dito is the XZ plane ha. Ano pa kaya? Okay, so try naman natin guys. Try naman natin i-project yung figure dito sa plane na to. Oh, ito naman ang gamitin natin itong YZ plane. O sige, i-drawing natin dito yung YZ plane. Okay, so let's say this is your Z-axis. Ayan. So, ito naman yung ating X-axis. Ayan. Tapos, YZ plane pala, sorry. This should be Y. Okay, Y ito ha. Okay, of course, andi dito yung point O. Tapos, andi dito guys yung ating boom. Okay, ang boom is nakaano yan, na nakalagay siya on the YZ plane. Okay, ito yung boom. Ayan. So, itong point na to, this is our point C. Ayan. And then, lagay din natin yung mga cable. Ayan. So, ito yung cable We have here F1. So, 5 meters itong distance na to. Ito namang F2, ang distance naman natin along X is only 3 meters. Okay, so parang ganito naman ang cable natin. So, ito guys yung ating F2 or dito nakalagay yung F2. Tapos dito naman nakalagay yung F1. So, cut na lang natin ito. Ayan, move natin para ayan, malinaw yung figure. So, yung F2 naman natin, parang directed naman siya towards the negative Z axis. So, ganito naman ang direction natin. O, ayan. Okay? So, ito guys yung ating point. Itong point na to, this is your point A. Ito naman yung point B. Tingnan nyo. Yung point A natin, 5 meters ang distance from the origin. While yung point B, 3 meters lang. So, mas malayo yung A kaysa B ha. So, ito guys, this is 3 meters. O, ito namang distance na to, this is 5 meters. Kumbaga ito, 2 meters ito, no? So, sige, not drawn to scale yung ating figure dito. Okay, so ngayon, sunod natin ilagay guys yung mga forces na nag-act. Okay, so dito, ayan, dito sa cable na to, ito yung ating F1. O dito naman sa cable na to, andi dito yung ating F2. Okay, ano pa ba yung nag-act? So, syempre yung boom natin, meron tong weight. Okay, kung ang distance natin dito is 4 meters, ayan. So, syempre ang weight is nasa centroid lang yan ng boom. Okay, so ayan yung F1 and F2. And ngayon, gawin natin ganito. So, try natin i-project yung F1 at saka F2 papunta dito, guys. Ayan. Okay, so papunta dito sa point na to. Lagay natin dito sa x-axis. So, this is your F1. Oops. Ayan. Ayan, this is your F1. And pwede natin makita yung components niya along the Z at saka Y axis. So, this is your F1Z.
Okay, tapos ito naman guys is our F1Y. Okay? So ngayon, ganun din ang gawin natin for B. So ito naman yung ating F2. Ayan, this is your F2. Okay, ito naman components na to. Tanggalin natin to. This is your B ha. Ayan. Okay, this is your F2Z. And ito naman yung ating F2Y. O yan. O, tapos dito sa point O, may mga reactions din tayo dito. So meron ka ditong OZ. Tapos, ayan. O dito naman yung ating OY. So ito yung mga unknowns natin na OZ, OY, F2Z, F2Y, and F1Y. So ano ba yung equation na gagamitin natin so that maraming unknowns ang ma-eliminate? Okay, so ang gawin natin guys, eliminate na lang natin itong mga Y components, no? Pati itong mga reactions na to by taking summation moment dito mismo sa point na ito. Okay, dito mismo sa point O. Okay? So sige, let us take summation moment about O. This is equal to 0. And assume natin dito guys na counterclockwise moment is positive. Okay, so our equation here will be your F1Z, the moment arm or the distance ng point nitong force na to from this point O, this is equal lang to 3 plus 2, or we have here 5 meters. No, yung F2Z naman natin, counterclockwise din ang moment niyan. Ang moment arm naman natin is 3 meters. And yung W naman, clockwise naman ang effect niya about O. Okay, ang ikot naman natin is clockwise. So this is minus W, then multiply ka lang dito ng 2 meters. And this will be equal to 0. Okay? So ayan na guys, no, yung ating equation in terms of F1Z and F2Z. Pero tandaan nyo, our equation 1 here is in terms of F1 and F2. So dito guys ha, nakalagay na yung totoong direction ng mga Z component. So itong mga sign na to, wala nang gamit yan. Okay? Again, itong sign na to indicates only the direction. Okay, pag sinunod mo na yung totoong direction, hindi mo na gagamit. Kumbaga, ignore mo na yan. Okay? So, ilagay na lang natin dito na we have 6 over A times F1. Ayan. Ito, nakastore na ito ha. Times 5. Then we have here 6 over B times F2 times 3. Then equal ito to, the value of W is 20 kilonewton times 2. So, this will be our second equation naman. So, ayan. Solving these two equations, guys, makukuha na natin dito yung F1 at saka F2 or the tension dun sa ating dalawang cables. Okay, so ano bang nakuha yung value? This is 8.68 kilonewton. Okay, this is now the force in cable AC. Ayan. Tapos we have 10.579 or 10.58 kilonewton. Ito naman yung ating force sa cable BC. So, eto na guys ang sagot natin for number 15 and number 16. Ayan. Okay, so ganun lang ang solution natin guys sa pagdating sa non-concurrent. Ayan. So, para di kayo mahirapan sa paggawa ng equation, i-project nyo na lang to the coordinate planes. Okay, and from the projection, ayan, pwede kang makakuha ng moment equation or pwede ka rin mag-summation of forces along X, Y, or Z. Okay, so yun lang for number 16. Okay, ngayon for number 17, ang kailangan naman natin makuha is the vertical reaction at O. Okay, so to get naman the vertical reaction at O, so pwede ka dito guys tumingin sa XZ plane na to. Or pwede rin dito sa YZ plane. So kahit saan naman dyan, pwede ka makagawa ng equation. O sige, dito na lang sa YZ plane. Dito na tayo eh. Okay, so to get naman the reaction at Z, or to get the reaction at O along Z, so let us sum up the forces lang, no, along the Z axis. Okay, so assume natin na upward is positive. Okay, we have here OZ minus F1Z minus F2Z minus the load W. And wala namang ibang nag-a-act guys along the vertical. Ito lang, at saka ito. At saka ito. Apat lang na forces yan. So, pwede mo na itong i-equate to 0. Okay? Or we have here, your F1Z, this is equal lang to Z distance. O yung ginawa natin kanina, no? That is, or this is equal lang to 6 over A
times F1. Okay, ito naman is minus 6 over B times F2. Then yung W natin is 20 kilonewton. So, palitan mo na lang itong F1 no, by 8.68. Ito naman by 10.58. Oh, in this equation, pwede mo na makuha guys yung value nitong vertical reaction sa C. So, ano naman ang lalabas na sagot dito guys? Asa na yung mga calculator natin? Sige guys, pa-calculate na lang ng reaction sa C or vertical reaction sa C. So we have here 30.526 or 30.53 kilonewton. So tama yung assumption natin na upward, no? And tama talaga yan kasi wala namang ibang magka-counteract guys dun sa mga downward forces natin kundi yung ball and socket support lang, no? So this is now our answer for number 17. So ganun lang, no, yung proseso natin guys sa pag-analyze ng ayan ng ano na to ng problem na or pag-solve ng problem na to. Okay? May nag-chat. Ba't di po kumuha ng angle for sine and cosine sa pagko-component po? Ganito. Ano kasi, engineer, no? Nasa 3D kasi tayo. So, yung ano dyan, yung z distance ng mamatter yan. So, pag halimbawa kasi kumuha ka ng ano dito, kumuha ka ng ano dyan, kumuha ka ng sine or cosine, magkakamali ka dito kasi itong distance mo dito, hindi naman yan ano eh. So, pwede naman, no? Pwede naman, ay, parang hindi pwede, hindi pwede. Magkakamali ka dyan. Ayan. So, ang pinaka-safe na approach is pag nasa 3D is gamitin nyo yung slope. Ayan. Hindi pwede, hindi ka pwede mag ano dyan, mag ano ng triangle. Kasi iba yung orientation ng ano natin eh. Iba yung orientation ng force na. Ito kasi projection lang to, no? So, kung gagamit ka ng angle, dapat yung ano talaga siya naka-orient papunta dun sa mismong force. Okay? So sa 2D, pwede natin gawin yun kasi yung orientation ng force, wala naman siyang inclination guys sa axis perpendicular to the plane. So ito kasi meron. Kaya posible tayo magkamali dyan. Okay, so hindi pwede, hindi pwede. Okay, sige, move on tayo dito sa number 18 to number 21. Okay, so dito naman we are given a non-homogeneous plate weighing 60 kilonewton that has its center of gravity at G. It is supported in the horizontal plane by the three vertical cables. So, ang kailangan natin makuha are the tension sa cable A, B, and C and the moment at O. Okay, so ilagay natin dito guys yung ating mga ano forces. So, pag pinutol natin ito, lalabas yung tension dito, ganun din dito. Ayan. And ito. Okay, tapos dito sa point G, of course, dyan mag-act yung ating weight na 60 kilonewton. Okay, by simply looking at this figure, pwede ka na kagad makagawa ng equation dito, di ba? O ano bang equation natin from this figure? Well, pwede mong sabihin dyan na yung tension natin sa A, tension sa B, at saka tension sa C, this is equal lang to 60 kilonewton. So, tatlo guys ang unknowns natin. So, we need additional two equations pa. So, anong gagawin natin para ma-form yung dalawang equations na yon? E di mag plane by plane analysis ulit tayo, no? Okay, so pili ka na lang ng plane kung saan mo pwedeng i-project itong mga forces na to. Okay, so ang gagawin ko, ito na lang. Dito lang muna tayo guys sa YZ plane. So let us isolate the forces sa YZ plane. Okay, so ito guys yung ating Z-axis. Ito naman yung ating Y-axis. Ayan. Okay, so dito guys yung ating point O. Actually yung point O kapantay lang din yan ng point A, di ba? So kung dito ka nakatayo, halimbawa, dito ka nakatayo guys sa point na to.
So, pag tinignan mo yung point A, yung point O nasa likod lang ng point A. Okay, kaya ayan, this is either O or A. Okay, itong point na to. Ayan, pwede rin na A ha. Okay, so ito naman, this is your point B. Okay, ang distance nito along the y-axis, this is 0.8. Okay, tapos dito naman yung ating point C. So, ang distance naman na to from B to C, this is 2.2 meters. Okay? So, ayan, ilagay natin yung mga load na nag-act. Okay, so at this point, dito guys sa point O, may kita natin dito yung tension sa A. Dito naman sa point B, may kita natin dito yung tension sa point B. And dito naman sa point na to, dito naman yung ating tension sa C. So may kulang pa tayo dito and that is the weight ng ating object or ng ating bar ay ng ating plate, no? So dito naman yung weight, this is your point G. Ayan. Ito naman yung point G. And ang distance naman ito from this point or from the z-axis. Okay? Given naman na yan. Yan. Galing sa z-axis ha. Yan. We have 1 meter. Okay? So, sige. Let us get now the value of the tension at A, B, or C. O, sa totoo lang, wala pa tayong makukuha dito, guys. Wala tayong makukuha dito na value, pero pwede tayong makaform ng equation, no? Okay, so, if you take summation moment about O, this is equal to 0, and assuming counterclockwise is positive, so this will be our equation, no? We have your tension at B times 0.8 plus tension at C times 3 meters, and this is minus your W. Then multiply ka lang guys ng moment arm. Ayan, yung W natin. We have 1 meter. Okay? Then wala naman ng iba guys, no? So pwede mo na itong equate to 0. And ito naman ang isiset natin as our equation 2. Okay, ito yung equation 1. Okay, so sige, simplify natin ito. We have here 0.8 times the tension at B plus 3 times tension at C and equal it to 60 kilonewton. So yan yung ating equation 2. Okay, ngayon for our equation 3, so pwede naman tayo guys mag-analyze dito sa plane na to. Okay, dito naman tayo sa Z at saka sa X or XZ plane. So di tayo pwedeng mag-isolate, di tayo pwedeng tumingin guys sa YX plane or sa XY plane. Kasi di natin makikita yung mga force. So imagine mo kung nasa taas ka, ito yung point of view mo. Ayan. No, ganyan no, diyan ka. Pabaliktad. Ang makikita mo dito hindi yung magnitude. Point lang ang makikita mo diyan sa mga or point lang ang makikita mo dito sa mga forces na to, no? Okay, so sige, punta tayo guys sa YZ plane. Or XZ plane pala, sorry. Oh, let's say, dito na lang sa kabila. Yan. So, ito guys yung ating x-axis. Ito naman yung ating z-axis. Ayan. So, at this point, located yung ating A and meron ka ditong tension at A. Ayan. Okay, so dito naman sa point na to, this is your point O. So, kung andi dito naman tayo guys, no, dito naman yung ating point of view. Actually, itong C, itong B, at saka yung O, magkakapantay lang yung mga yan. Di ba? So, dyan yung O, yung B, at saka C. Ibig sabihin, may kita natin dito guys, yung tension sa C, at saka tension sa point B. Okay? And itong distance na to, by the way, this is, ayan, from point A papunta dito, sa ating origin, this distance is equal to, ito, ayan, 3.6 meters. Okay, so kulang pa tayo dito ng weight. So ilagay naman natin yung weight, no? This is your point G. Ito yung W. And ang distance naman ng W, or itong weight na to from our, ayan, y-axis or from the origin. Ito namang distance na to, we have 1.2 meters. So lagay natin. So this distance is 1.2. Ayan. Okay? And ngayon, para makuha natin guys yung value ng tension sa A, hindi gawin natin dyan, eliminate mo na lang ito. Okay, so para ma-eliminate yan, take lang tayo ng summation moment about O. Ayan, assume tayo na clockwise is positive. You will have here tension at A times 3.6.
And this is minus your W times 1.2 meters. Okay? Then this is equal lang to 0. Okay, so yung W natin, di ba, equal lang ito to 60. Ayan. So, pwede na natin guys makuha yung tension at A from this equation. Ano bang lalabas na sagot? Okay, the tension at A, ayan, kompleto na. 20 point, ay 20 pala, sakto. Okay, so the tension at A, no, this is equal to 20 kilonewton. This is now our answer for, ayan, tension at A. So, for the tension naman sa B, ayan, gamitin na natin itong equation na to. Okay? Ayan. So, palitan mo na lang guys itong tension at A by 20. Ayan, this is 20 ha. So, bali marireduce ang equation natin to TB plus TC equal to 40 kilonewton. Okay, so, ayan, meron kang equation dito in terms of TB and TC and ganun din dito. Okay, so isolve mo na lang ito using mode 5.1. Ayan, itong dalawang equation na to. And dyan, makakakuha ka na guys ng value ng T sub B at saka T sub C. Sige nga, pakikuha nito. Ayan, may sagot na pala sila. Okay, the tension at B is 20. Ano yan? 27 point. Wait. Ayan, 27.27. This is your tension at B. Ayan. And then for the tension naman at C, we have here 12 point, ayan, 12.73. Ayan, 12.73 kilonewton. Ayan, so, basi-check mo naman yan guys kung tama. Dapat pag sinum up mo tong mga to, ang lalabas na sagot is 60. Kasi yung ika-counteract ng mga cable na to, yun lang naman na weight ng, ayan, ng ating plate. No? So, ito na ang sagot natin for number 19. So, we have 27.27. Ito naman yung sagot natin for number 20. Yan naman yung tension natin sa cable at C. Okay? So, ayan. Meron tayong sagot guys from number 18 to number 20. Ayan. So, kulang na lang natin dito. Oh, for number 21, ano naman daw ang moment at O? Okay, so, ganito. So, to get naman the moment at O, ito ko na lang ilagay, no? Okay, so ang moment naman natin at O, take note, this is a vector quantity. So, ibig sabihin, meron tayong components dyan. Meron kang X component ng moment about O, Y component, at saka Z component. Or ibig sabihin lang yan, guys, if halimbawa ito yung ating point O, tapos ito yung X-axis na nakakonect sa kanya, so yung moment na madidevelop dito, o yun guys yung ating moment about X. Okay, tapos halimbawa, ayan. O, ito naman guys yung ating Y-axis. O yung moment naman na madidevelop dito, o yan naman yung ating moment about Y. Okay? And if this is your Z-axis, o yung moment naman na madidevelop dito, let's say ito yon. O yan naman yung ating Z component ng moment about O. Okay, ngayon, para makita natin yung mga, ayan, yung value ng moment, ayan, dito ka na lang sa, ano na to, sa plane na to tumingin. Okay, so halimbawa guys, this is your Y-axis. This is your Z-axis. Nasaan bang ating X-axis dyan? O, di ba? Kung ito yung Y, ito yung Z, ang X is the axis perpendicular to the plane. Okay, perpendicular to the plane. So, ibig sabihin, o ganito gawin natin na para malinaw. Ayan, so if this is your Z, ito yung X. Okay? So, kung halimbawa ito yung origin natin, pag kumuha ka ng moment dyan, guys, ayan, moment no about this point, actually ang lalabas dito, this is the moment about Y. Okay? Moment about Y. O kung halimbawa ito gawin kong Y-axis to, edi X yung perpendicular, di ba? So, this will be your moment about X. Okay? Ngayon, kung halimbawa, i-isolate naman natin guys yung, ayan, x-plane. Halimbawa, dito na lang. Ito, gamitin natin. Okay? So, halimbawa, gamitin natin yan. So, ito guys yung z-axis. Ito yung z, or ito yung x-axis.
Our y-axis is yung axis naman na perpendicular dito. Ayan, sa dalawang axis na to. Okay, so kumbaga, ayan, pag kumuha naman tayo ng moment dito, ayan, or moment sa point na to, ang makukuha naman natin dyan is the moment about y. Okay? So, nasaan naman yung moment about z? Ayan. So, yung moment naman about z, o di may kita natin yan guys kapag in-isolate mo itong xy plane. So, ito yung z-axis, oh. So, yung moment na madidevelop dyan, may kita natin if isolate natin yung y at saka x plane. Okay, so sige, dito tayo guys sa ano muna. Dito muna tayo. O gamitin natin itong figure na to. I-cut na lang natin. Ayan. Oops. Okay, so dito na lang. Okay, ayan. Tanggalin natin to ha. Okay, so ang ating x-axis dito guys ha, please take note. Yun yung axis na perpendicular dito. So itutok mo lang or ilagay mo yung thumb mo dito sa plane na to ha. Ilagay mo yung saan ba nakatutok yung ating thumb? Ayan, so I hope nakikita niyo yung camera. Ayan, ayan, tingin kayo sa ano ha, dito sa video. So itutok mo yung, ayan, kumbaga, yung x-axis natin nakatutok sa atin paano ha, papunta sa atin mismo. Okay, so ilagay mo yung palad mo dyan sa plane na to. Ayan, ang hirap i-explain no kasi nandito. Ayan, sa online tayo eh. Pero sige lang, I hope na visualize nyo. So, bali sundan mo lang yung curl ng kamay mo guys, no? So, if yung thumb mo yung nakatutok sa'yo, papunta sa'yo ha, ayan, o dito na lang, dito na lang. So, if yung thumb mo nakatutok sa'yo, ayan, yung arrow di natin nakikita. So, yung curl ng kamay natin dyan, that will be the sign of the positive moment. So, sa case na to, our positive moment about x is counterclockwise. Okay, so ano ba yung magiging value ng ating moment about x dito? O, yung magkukos ng counterclockwise moment, those are positive moments. So, we have, okay, tension at B times 0.8 plus tension at C times 3 minus, o yung weight natin at point G times 1 meter. Okay, so this one is may value na tayo ha. The tension at B, nakuha na natin to kanina. So we have here 27.27. Ito namang tension at C, this is 12.73. This W is 60. So guys, pakikuha nga ng moment about X. Moment about X. This one is 93.72 ba? Or 60. Okay, this is 60 kilonewton meter. Okay, ngayon, meron na tayong X component ng moment about O. So ngayon, kopyahin naman natin ito. Ayan, kopyahin naman natin ito. Ayan, so lagyan natin dito. Okay, so ang moment naman natin about Y, bali guys, ang Y-axis natin is the axis perpendicular to this Z at saka X. Kumbaga, ang positive Y-axis nakatutok sa atin. Okay, nakatutok sa atin ang positive Y. So, ang direction naman ng ating positive moment dito, ayan, ilagay ko na lang ha. The direction naman of the positive moment is counterclockwise din. This is your moment about Y. Okay? So, ilagay natin dito, no? For the moment about Y, o yung mga magkukos ng counterclockwise, yun yung positive. Okay? So, we have W times 1.2 minus the tension at A times 3.6. Okay? So, your W here is 60. Balitan mo na lang to, no? This is 60. Ito namang tension at A, this is 20. Ayan, 20 kilonewton, no? Then here, we can get naman the value of the moment about Y. Okay, ano naman ang value nitong moment about Y, guys? This is, hindi po ba zero? Hindi, zero ba to? Zero? 60 times 1.2, edi zero to.
Okay, edi zero. Kung zero ang lumabas sa calculation natin, edi okay na yan, zero. Okay, zero talaga yan. Yung sa x. Sure ba? Ano ba yung tanong dito? Wait. Tama. Oh, guys, nagets ko na. Kasi, zero talaga ang lalabas ng moment dyan. Kasi kinonsider natin yung weight. Nasa static equilibrium tayo. Kaya ang mangyayari dyan, walang tilt na mag-o-occur sa ating, coordinate axis. So, pinapa-consider lang pala dito no, sa problem are, ayan, the forces in the cables. Ayan. Naku, pinahaba ko pa. So, di pala dapat kasama to. Sige. Ayan. Di pala dapat kasama to. And ito, di rin dapat kasama. Sige, guys. O, tanggalin ko na lang ito. Di siya kasama. Ayan, kawawa naman siya. Okay, ito di rin to kasama. Oh, ayan. Oh. So, ito, hindi to 60. Okay, so ano ba ang value nitong moment about x? This one is 72. Ayan, kilonewton meter. Ayan, tapos ito naman, 20 times 36. This is, ito yung 72. Di ba? This is negative 72 kilonewton meter. Ito naman is, ano yung MOX? Oh, 72 about y. How about x? 60? 60 yan? 60 yan? Okay, 60. This is 60 kilonewton meter. Ayan guys, yung moment about x. Ito naman yung moment about y. Okay, so ang moment natin about z. Ayan, so tingnan nyo na lang ito. Halimbawa, in-isolate natin yung etong XY plane. So wala tayong makikitang forces dyan eh. Di ba? Ayan, pag tinignan, halimbawa, ito guys yung ating um, ito yung x-axis. Okay, ito naman yung y-axis. So wala tayong makikita dyan na forces. Puro point lang yan eh. Dito, di ba, nandiyan yung tension sa B or dito yung tension sa cable A. Yan, cable A. Tapos dito naman sa axis na to. Wait lang. Dito guys yung ano, no? Um, kung nasa XY plane tayo, ano ba yung mga point na to? Ito. Yan, tension B, tension C. Pero puro point lang ito guys, may kita natin. Ayan. So along the x-axis, may kita mo lang dyan, point lang yung tension sa A. Wait. Y pala to, no? Y. Ito yung Y, ito yung X. Dito pala yung X. Baliktad ako. Baliktad. Ayan. Kaya pala. Ito yung X ha. So, along the x-axis, ang makikita lang natin dyan guys, yung TA. Point lang yan. Pagdating naman sa Y, ang makikita natin, tension sa B, tension sa C, puro point lang din yan. So, halimbawa, ito yung ating Z-axis, itong perpendicular dito, walang moment na madidevelop dito guys. Moment about Z will be equal to 0. So, therefore, our answer na dito for the moment about O, ayan, ito na. Okay, for the moment about O, okay, we have 60 for X, negative 72 for Y, 0 for Z. Okay, and kunin mo na lang yung resultant nito. Ano ba ang absolute value guys ng moment about O? So, kunin mo na lang yung square root of 60 squared plus 72 squared. And ano bang lalabas na value dito? This is 93.72 kilonewton meter. Okay, so ito naman ang answer natin. Tama ba? 93.72. Ito naman ang answer natin for the moment about O for number 21. Okay? Ayan. Sige. Okay na tayo dyan. So, dito tayo kayo sa number 22 to number 24. Ito. Ayan. Kakalabas lang itong problem na to sa nakaraang dalawang board exam. So, last November 2025, kung di ako magkakamali, binigay na to at saka nung, last batch lang, March 2026. Okay, so, ayan. So sabi dito, a lamppost is held in equilibrium by two support cables. So AB and AC, and
Ano yan? While it's based daw, rest on a frictionless surface. So, merong horizontal force P, 12 kilonewton that is applied to the post acting along the positive y-axis. Ano daw ang tension sa cable AB, AC, at saka yung location ng P from the base. Okay, so, yung solution natin dito guys is halos same lang din dun sa problem na to. Ayan. Halos same lang sa problem na to. Parang isipin mo yung naka-vertical, 'di ba? Ito, ginawa mo lang naka-vertical yung boom, 'di ba? Tapos may cable dito. Okay. Yan, halos same lang 'yan ng solution. Okay, dito, no? Okay, pero sige, solve pa rin natin kasi lumabas to sa board exam, malay natin, mabigay ulit. Okay, so gawin natin. So just like the solution sa mga previous na problem, lagay muna natin yung mga forces, no? Okay, so eto guys yung ating, let's say, F1. This is the force in cable AB. Then, ito naman yung ating force sa cable AC. Let's say this is your F2. Okay, next, lagyan natin ng coordinates o yung mga points dito. So, by the way, no, this is your X, this is your Y, this is your Z axis. Okay, our point A is located on the Z axis. Therefore, your X and Y will be 0. Okay, and ang Z natin will be 6. Okay, ngayon, dito naman sa point B. O, your point B is located on the XY plane. So, ito yung X, ito yung Y, ito yung XY plane. Okay? So, ayan yung mga distances. Given naman na we have positive 4.5, we have negative 4 and 0. Ayan. So, ito yung X ha. Positive to. Ito naman negative yung Y. So, we have 4.5, negative 4, and 0. Okay. Pagdating naman sa C, we have your X here is negative 3. Your Y is negative din, no? We have negative 6. And your Z is 0. Okay? Point B and C are located on the XY plane na kaya 0 ang ating elevation or Z coordinate. O, ngayon, ilagay natin yung mga distances na yun para pag kumuha tayo ng components, madali lang. Okay, so for F1, we have X which is ano lang ha, head minus tail. Yan, paulit-ulit tayo dito. So hopefully mabilis na kayo sa pagkuha nitong mga distances na to. So we have here, negative 3, your Y is negative 6, then your Z naman is negative 6. Okay, tapos yung distance D or yung length ng member, i-store nyo na lang sa A. Baliktad pala, sorry. Baliktad. Ayan. Ayan. F1 pala natin is towards point B, di ba? Ayan. Kaya lagay natin dito, we have 4.5. Ayan. Negative 4 at saka negative 6. Tapos store nyo yung length nito sa A. Okay, for our F2, ito yun. Mali lang tayo ng sulat. So ito yung negative 3, negative 6, at saka negative 6. O tapos store nyo sa B, yung ating length. That is now yung F1. Okay, ngayon. Dalawang unknown dito, F1, F2, at saka unknown din pala yung distance. So, para ma-solve natin yung dalawang unknowns, mag-plane by plane analysis ulit tayo. Okay? So, ano ba yung gusto nyong unahin guys na i-analyze na plane? O kayo papipiliin ko. Pili lang kayo from the three coordinate planes. XY, YZ, or XZ plane. Are you still there? Hello? Ayan, kaunti na yung dito sa loob. Ayan, XZ. Gusto niyo gamitin yung XZ. O sige. So, drawing natin yung XZ plane dito. So, this is your Z-axis. Ayan. Tapos, ito naman yung ating X-axis. Ito. Ayan. So, yung pole natin dyan, ito yon ha. Drawing natin yung pole. Ayan. Ayan yun na yan, no? Rectangle na lang ilagay natin. Tapos, let's say ito guys yung point A. Ayan. Located siya mismo dito sa X or dito sa Z-axis. So, yan yung point A. So, yung point B natin is nasa positive X-axis. So, may cable na nakakabit dito ha. Ayan. Ayan. Tapos dito naman may another cable na nakabit. Yan naman yung ating F2. Okay, tapos yung P dito yan. Hindi natin makita yung magnitude ng P. Okay, so dito guys nag-act yung ating F1.
Ayan. Oh, tapos ito naman yung ating F2. Ayan. Itong distance na to, di ba? If this is your point B, the distance along X, this is 4.5 meters, while ito naman distance along X ng point C na to, this is 3 meters. Ayan, this is 3 meters. So, ano pang kulang natin? So, frictionless ang base ha. So, pag frictionless ang base, so perpendicular lang to the surface ang reaction natin. So, let's say this is R. Okay, so ngayon, gawin natin ganito. So, i-project na lang natin guys yung F1 papunta dito. Okay, and pag nilagay natin yan dyan, so makikita natin dito yung component ng F1, ayan, along Z, and also the component of F1 along X. Okay, so ganun din ang gagawin natin dito, no? So, i-project natin itong F2. This is your F2. So, itong component na to, no? This is your F2Z. And ito namang component na to, this is our F2X. Okay, ngayon, para ma-eliminate natin kaagad yung mga unknowns dito, so dito lang tayo guys mag-moment sa origin. Let's say this is your point O. So, take tayo ng summation moment about the origin. Okay, so this is equal lang to 0. Assume natin na counterclockwise is positive. So, our moment here will be your F1Z times. Okay, F1Z times 4.5. Tapos, ang magkukos ng moment dito, wala namang iba. Ito lang at saka ito. Kasi itong F2X, itong F1X, their line of action will intersect point O. Same with this. Di ba? So, we have F1Z times 4.5 minus F2Z times 3 meters. And this will be equal lang to 0. So, express na lang natin to in terms of F1 na. Okay, so again guys, since naka-indicate na yung tamang direction, ignore na lang natin yung negative sign. Okay? So we have here 6 over A times F1. Then multiply tayo ng 4.5. And this is minus 6 over B times F2. Then multiply ka dito ng 3 meters and equal lang ito to 0. Okay, so here, meron tayong equation guys in terms of F1 and F2. So set na lang natin to guys as our equation 1. Now, ano naman ang susunod natin na gagawin dito? Okay, so ganito naman ang sunod natin na gawin ha. Okay, so sa totoo lang pala guys, sa totoo lang, ayan. Akala ko kasi may may anong tawag nito? Merong ball and socket support dito. Frictionless pala to. So pwede rin pala natin guys, ganito na lang gawin, no? Itong F1X at saka itong F2X equal lang ito. Ayan, so pwede tayong may makuha na relationship dito or same lang din naman dito. Ayan, may makukuha tayo na relationship ng F1 at saka F2. Pero sige, okay na to. Ayos na to. So, pwede kang makuha using summation moment about O. Pwede rin summation of forces along the horizontal or along x-axis. Okay, ngayon, sige, gamit tayo ng ibang plane, guys, wherein pwede tayo makakuha ng equation in terms of F1 and F2. So, anong plane naman ang gusto nyong gamitin? O dito, guys, ang inanalyze natin is the XZ plane. O, sige, gamitin naman natin itong YZ plane. Sige, gamitin naman natin yung YZ plane. Okay, so ito guys yung ating y-axis. Ito naman yung ating z-axis. Ayan. So ang y natin ito, no? Andito yung positive y. Okay, so ito yung ating pole. Ito yung ating pole. Tapos, dito guys nag-act yung force P. Ayan, dito yung force P given naman na to. This is 12 kilonewton. Tapos, dito naman yung ating cable. Ayan. So, ito guys, no? Let's say this is your F1. Tapos, ito naman yung ating F2. Ayan. Move na lang natin to. Ayan. Okay? So, ito guys, no, yung ating F1. Ito naman yung ating F2. Ayan. So, dito, no, sa point na to, located yung ating, yan, for F1, dito yung point B, dito naman yung point C. Ayan.
This is point B. Ito naman is point C. Okay, ngayon itong ano na to, no? Itong distance na to, this is equal lang naman to 4.5. Ayan, from point O papunta sa B. Ayan. So nakatingin tayo guys sa YZ plane na. Ay, hindi pala 4.5, sorry. Itong distance na to is only 4 meters. Ayan, palitan natin to. Okay, tapos ito namang distance from point C papunta dito guys sa point O along the y-axis. Ayan. From point O papunta sa C along the y. Ito namang distance na to. No? We have 6 meters. Okay, so this is 6. Okay, ngayon, pag i-project natin guys itong F2 papunta dito, ayan, makikita natin dito yung ating mga components along the y at saka z axis, no? So, halimbawa dito sa F2, ito guys yung ating F2y. Okay, tapos ito, this is your F2z. Okay? Oops. Ayan. So, dito naman, no, this is our F1y. And ito naman yung ating F1z. Okay, ngayon, how can we get the value na of this? F1 at saka F2. Okay, so dito guys, pwede natin gawin, mag-sum up na lang tayo ng forces along the y-axis. Ayan. Kasi dito sa point O, wala naman nag-act dito guys na, ano reaction along y. Ang reaction natin dito is, ano lang, perpendicular to the base or along the z-axis lang. Okay, so if you sum up the forces along y, this is equal to 0. Ayan, assume natin na papunta dito no, yung positive. So we have here F2y or F1y. Ayan, F1y plus F2y. Then this is minus P equal to 0. Okay, so yung y component natin dito guys, para makuha natin, this is equal lang naman to y over d times the magnitude of the force. Ayan, gamitin natin itong mga distances na to. Ayan, so we have y, ayan, tapos ito naman yung ating d. Pero ignore mo na yung sign na kasi sinunod na natin yung totoong direction ng force. Okay, so lagay mo na lang dito, we have here 4 over 8 times F1 plus, oops, ayan, 4 over 8 times F1 plus 4 over B times F2. Ay, hindi pala 4, sorry, this is 6. Okay, so we have 6 over B times F2. Okay, and equal ito to 12 kilonewton. So this will be your equation 2 na. Ayan guys, may dalawang equation na tayo ah. This is your equation 2, tapos ito naman yung ating equation 1. So sige, pakisolve na lang ng dalawang equations na to and bigay nyo sa akin yung value ng F1 at saka ng F2. Oops. Ano, meron na? O nasa na yung mga computer natin dyan? Lagyan ng 4 na piraso ng itlog at pinulbuhan ng asin na may parsley at garlic. Makakagawa ka lang naman ng healthy tea.
Pa-confirm nga guys kung ganyan din na nakuha yung value, 7.85 at saka 12.46. Sige nga. So we have 7.85 kilonewton and ito naman is 12.46. So sige nga, pa-solve nga guys kung parehas lang kayo. Same lang? O, yan na guys, no? Yan ang sagot natin for number 22 and 23. So the tension in cable AB, o yan na, 7.85 kilonewton. And then for the tension naman sa cable AC, ayan. So ito naman yung tension sa cable AC, no? We have 12.46 kilo Newton. Okay, so yan na guys yung answers natin for the situation. So I am not sure guys kung ganito din yung given sa board exam. Hindi ko lang sure kung ganyan din yung binigay no na value. Pero ayan yung figure, ganyan ganyan na ganyan talaga no. Kinuha lang yan ni examiner dun sa ayan, popular na reference sa mechanics. Okay, so yan guys ang sagot natin for ayan, this question. So for number 24, ano naman daw ang location ng P from the base? Okay, so if this is your base, ang location ng P guys is ito ha. Oh, ang kailangan nating hanapin is itong distance na to, this distance Z. Okay, so ano bang pinakamadaling solution para makuha ito? Well, to get the value of distance Z, take na lang tayo guys ng summation moment about point O. So refer na lang tayo dito sa figure na nasa YZ plane. Ayan, assume natin na clockwise is positive. So we have here P. Ang moment arm ng P is ito mismong location niya, itong distance Z. Ito walang moment, pati ito. Okay, pero ito meron to ha, itong F1Z at saka F2Z. Yan ang ikot natin dyan is, ayan, counterclockwise. So we have here, minus F1Z times 4, minus F2Z times 6. Ayan. Okay, hindi equal to 0. Ayan, so this is 12 kilonewton times Z. Your F1Z, this is, ayan, nakuha na natin to kanina, no? Ayan, 6 over A lang times F1. Okay, ito namang F2Z, we have 6 over B times F2 times 6 and this is equal to 0. Again, ignore mo na guys, ignore mo na yung sign na nakalagay dun sa mga distances natin. Kasi, yan, nilagay mo naman yung direction ng ating F1 at saka F2. Okay, so lagay mo na lang yung nakuha natin na value. This is 7.85 and ito naman is 12.46. Okay, and here, pwede na natin makuha yung Z. Sige, pakikuha na lang guys ng Z dito sa equation na to. 6 meters? 6 meters ba? Okay, so ito na guys ang answer natin, no? For number 23. Ayan. 6 meters. Ibig sabihin, magkapantay pala yung ano, no? Ibig sabihin, magkapantay pala itong mga to. Or parang concurrent lang yung forces natin dito. Di ba? O pwede ka mag-summation forces na lang pala dito, no? Along the horizontal. Or along Y at saka along X. Pero yun nga lang, no? O, since unknown nito, hindi naman natin pwedeng sabihin dito kaagad siya. So, na-prove natin guys no, using moment equation na yan, nagko-coincide yung P, F1 at saka F2. So, yun lang no for the equilibrium of non-concurrent forces. Sige guys, any question or clarification? Ayan. Okay lang kayo? Parang tahimik kayo ah. Or tahimik pa. Okay, sige guys, no, kung walang tanong din, let's go to our last na topic. So, dito naman tayo sa product of inertia and principal moment of inertia. So, kahapon, I think na-discuss sa inyo yung moment of inertia, di ba? Okay, so yung moment of inertia na yon, so that's the moment of inertia ng planar section, di ba? So, etong product of inertia, ano kaya to? So, sa totoo lang, sa pagdating sa application, di natin masyadong nakikita tong product of inertia. So, ang madalas natin makita is yung moment of inertia lang, no? And that moment of inertia, yun yung resistance ng section against bending. So, ano naman itong product of inertia? O sa totoo lang, itong product of inertia, ito yung quantity na ginagamit natin para ma-measure natin yung symmetry
ng section. Okay? And itong product combination, nagmamatter ito guys sa mga unsymmetrical na section. So pag symmetrical kasi, madali lang i-locate yung ating minor at saka major axis, di ba? Halimbawa, halimbawa guys, no, ayan. O you have a rectangle here. Ayan. So, ang ating moment of inertia with respect to this, bh cube over 12, and actually parang ito yung ating major axis. O tapos yung moment of inertia naman with respect to this, mas maliit yan. Compare dito, ayan, compare dito. So, ito naman yung ating minor axis. So, kapag symmetrical lang section, madali lang i-locate itong principal axis na to, guys. Itong minor at saka major axis. Ngayon, pagdating sa unsymmetrical section, halimbawa, meron ka na ditong angle bar. So, dito na tayo magkakaroon ng problema. Ayan, kasi ito, unsymmetrical ito, di ba? Okay, kung iniisip mo na ang major axis natin is ito lang na axis na to at saka ito naman yung minor, nagkakamali tayo dyan. Okay, actually, hindi ito guys yung ating major axis. No. This is not the major axis of this figure. O, di rin ito yung ating minor axis. So, paano natin mahanap yan? Okay, ang quantity na tutulong sa atin para mahanap yan is itong product of inertia. Okay, so ginagamit natin yung product of inertia guys to locate the principal axis of an unsymmetrical section. Okay, and also, pwede rin natin makuha yung mismong principal moment of inertia. Okay, so sige, dito tayo guys sa number 25. So sabi dito, calculate daw the product of inertia of a rectangle with dimension v and h about the x and y axis. Okay, so let's say though this is the coordinate axis, this is your y-axis, tapos dito naman yung ating x-axis. Ayan. Okay, so let's say this is our rectangle, no? So, ito guys yung ating B. Ito naman yung H. So, actually, to get the moment of inertia with respect to the coordinate axis, ang gagawin lang naman natin dito is kukunin mo lang guys yung moment of area relative to the reference axis, or this is simply equal lang to summation lang of area times xy. Okay? Ano ba tong x and y na to? So, that is simply the distance from the centroid papunta guys sa ating reference axis. So, halimbawa, ito yung centroid natin. This is our reference axis. Okay, this will be your y. And equal lang ito guys to h over 2. Okay, so galing naman dito, papunta dito sa ating reference y-axis. Ito naman yung ating x. And ito naman equal lang ito to b over 2. So, kung kukunin natin yung ixy, ayan, this is equal lang guys to, the area is b times h. Your x, your x or the distance ng centroid from the reference axis, we have b over 2. Yung y naman natin is h over 2. Okay? Or this is equal lang to, okay, your ixy or the moment of inertia with respect to the reference axis or to the coordinate axis, this is b squared h squared over 4. Okay, so yan na guys ang sagot natin. Yan, for the product of inertia ng rectangle. So ngayon, paano guys pag pinakuha sa atin yung ix bar, y bar? Or kumbaga, this is the centroidal product of inertia. Okay, so to get naman the centroidal product of inertia, so let's say guys, ito yung ating ito yung ating rectangle. Ayan. So ang centroid natin, let's say dito, so ang centroidal axis natin will be ito, no? This is our centroidal x-axis. Ito naman yung ating centroidal y-axis. Ayan. O ngayon, so ang mangyayari dyan, sa area natin parang, ayan, kukunin natin yung product of inertia ng apat na area. This is your area 1, this is our area 2, this is your area 3 at saka area 4. And these areas are identical, no? These areas are identical. So meaning the area 1, area 2, area 3 at saka area 4, pare-parehas lang ang sukat nito. 'Di ba? Okay, ngayon for the location naman ng centroid, actually yung location ng centroid nito pare-parehas lang, 'di ba? Pare-parehas lang ang distances, magkakaiba lang sa sign. Okay, so kailangan guys no, ilagay natin yung
location ng or yung sign ng location ng centroid ha, or coordinate ng centroid. So kapag nandito tayo, di ba parang nasa first quadrant yung ating centroid. Kaya, kumbaga dito, ang ating x at saka yung y, if this is your x, this is your y, di ba ang ating distance dito is equal lang naman to, ayan, this is positive x, positive y, di ba? So dito naman sa point na to, ang mangyayari sa x natin, so parang nasa second quadrant tayo, bali dito naman, negative ang x, positive ang y. I hope I hope nakaka-follow kayo. No? Pagdating naman dito, sa point na to, ang coordinate naman ng ating centroid, we have negative, negative. Pagdating naman dito, no, we have positive and negative. Okay, ngayon, pag kinuha natin guys yung centroidal product of inertia, this is equal lang naman to summation of AXY, or summation lang of the moment of area from the x and y axis simultaneously. So we have here, area, yung area 1 natin, AXY lang yan, di ba? For our area 2, this is A times negative x times positive y. For area 3, we have negative x times negative y. Tapos for area 4, we have A times positive x and negative y. So ano bang mapapansin nyo dito guys? Ano bang mapapansin nyo dito? Maka-cancel out lang ba to? Actually, itong AXY, ito magiging positive to, ay hindi. Itong AXY minus ito, zero lang to, di ba? Ito naman may zero lang din to. Okay, so bali dito guys, no, pag kinuha natin yung centroidal product of inertia, equal ito to zero. Ayan, the centroidal product of inertia is equal to zero. Okay, or bottom line guys, ganito ha. Kapag kumukuha ka ng product of inertia, ayan, with respect to the to an axis of symmetry, automatically, no, the value of this product of inertia is equal to zero. Okay, the product of inertia with respect, bakit hindi yun absolute value? Pagdating sa sa moment of inertia, absolute value yung ating distance. Pagdating sa product of inertia, hindi. Nagmamatter yung sign dito. So, ang product of inertia, tandaan nyo, pwede yung positive, pwedeng negative, pwedeng zero, depende sa location ng area. Okay? Location ng area from the reference axis. Okay, balik tayo dito. So, from this equation, guys, you can notice that, no, yung lumabas na product of inertia is zero. Okay? And kung titingnan nyo itong axis na to, or itong axis na to, no, or our reference axis, actually, this is an axis of symmetry. Ayan, axis of symmetry ito kasi mahahati yung area natin into two parts nito at saka nito. Okay? So, tandaan nyo itong concept na to ha. The product of inertia with respect to an axis of symmetry, always siya na equal to zero. O ayan, example. Another example, no? Ayan. Halimbawa guys, meron kang I section. This is your I section ha. Okay, so halimbawa, pinakuha ka dito ng centroidal product of inertia, Ix bar y bar. Ano ang magiging value nito? Halimbawa, ito yung ating centroidal x. Ito naman yung ating centroidal y. Okay, so pag kinuha mo yung product of inertia dito, this is also equal to zero. Why? Because this x prime at saka y prime axis, or this centroidal axis, are axis of symmetry. Okay? So, halimbawa, meron kang ganito naman. Meron kang semicircle. Ayan. Halimbawa, ito. So, ito guys yung ating centroidal y-axis. Tapos, ito naman yung ating centroidal x-axis. So, pag kinuha natin guys yung product of inertia nito with respect to the centroidal axis, equal pa rin ito to zero. Okay? So, kasi pag kinuha natin yung moment of inertia or product of inertia with respect to this, di ba axis of symmetry ito? Ayan. Or bottom line, no, when you have a symmetrical section, the product of inertia is zero. Okay? And pag symmetrical, guys, ano yan, locate mo na malulocate mo na kaagad yung minor at saka major axis. Okay? Kumbaga, ito na kaagad yung ano mo. Ito na kaagad yung major axis mo. No, ito naman yung iyong minor axis. Okay?
So, yun yung isang important principle dito ha. So, ayan, pag may symmetrical section ka tapos pinakuha ka ng product of inertia, zero ka agad siya. Okay? So, sige, dito tayo guys sa number 26. Ayan. So, for number 26, here we have to calculate the maximum and minimum centroidal moment of inertia for an angle bar section as shown. So, ayan, given yung area, yung location ng centroid, o IX bar and IY bar. So, paano ba natin kukunin yung maximum and minimum centroidal moment of inertia? Okay, so pagdating dito guys, no, sa unsymmetrical section, actually, to locate the principal axis or to get the maximum and minimum moment of inertia, so kailangan natin dito gumamit ng Mohr circle. Ito parang ano na to guys, introduction sa strength of materials. Yan, pagdating nyo sa combined stresses, gagamitin nyo itong Mohr circle na to. Okay? So, hindi lang yan applicable sa stresses, applicable din yan sa moment of inertia. Okay, so ganito ang gawin natin. Ayan, before we locate the principal axis, or before we get the maximum and minimum moment of inertia, let us get first the product of inertia ng section na to. Okay? So, sige, kunin muna natin guys yung Ix bar, Y bar. Ay, kunin muna natin yung Ixy. Okay, so to get Ixy, this is equal lang to summation Axy. So, hatiin natin guys itong area na to into 2. Ayan. So, cut na lang natin to. Oops, dito na lang para makita natin yung dimension. Oops, wait lang guys. O, ayan. Oh, sige, i-ano lang natin yung figure dito. So, hatiin na lang natin to guys into 2 areas, no? Ayan. Okay, so this is your area 1. Ayan, let's say dito natin hatiin na. So, let's say this is your area 1. Ito namang rectangle na to is our area 2. Okay, so this is our reference or this is our coordinate x-axis. Nandito naman yung ating coordinate y-axis. Okay, so for our area 1, the location of the centroid nito is nandito, no? Ayan. Okay, so itong distance na to, this is our x1. Ayan. And ito namang distance na to from the y-axis. Ito naman guys yung ating y1. Okay, tapos for area 2, if this is the centroid, itong maliit na distance na to, this is our x1. And ito namang distance na to, this is your y1. Okay, so sige, lagay natin yung mga values. Okay, for our area 1, we have 25 mm yung thickness. Tapos, we have 125 na width. Okay, so sige, store nyo na lang yung value ng area na to sa letter A. Okay, ngayon, for our area 2, so we have rectangle, which is 25 yung width, at saka 200 naman ang ating height, no, or depth. Ayan, so store nyo naman itong value na to sa letter B. Ayan, so meron na rin tayong value ng x1. This is equal lang to 25. Di ba, itong side na to, this is equal lang naman to 125. Ayan, so your x1 here, this is equal to 25 plus, ayan, 125 over 2. Okay, ano ba ang value ng x1 guys? 87.5. Okay, mm. Okay, ngayon for our y1, this is equal lang naman to 25 over 2 or this is 12.5 mm. Okay, so yan na yung ating location ng centroid for area 1. Okay, ngayon for area 2, our x sub 2 here, this is equal lang to 25 over 2 or 12.5 millimeters. Okay, tapos ang y sub 2 naman natin, this is 200 divided by 2 or equal naman to 100 millimeters.
So ayan, may value na tayo ng area 1, x1 and y1, pati yung area 2, x2 and y2. So finally, we can now get the value of the product of inertia with respect to the coordinate axis. Okay, so equal lang ito to summation of A, X, Y. Or equal lang ito to area 1, x1, y1, plus area 2, x2, y sub 2. Okay, so sige, we have here A, your x is 87.5, tapos y natin is 12.5. Okay, then for area 2 naman, we have B. This is 12.5 times 100 mm. Sige guys, paki-express na lang nito in million. Ayan. So ano ba to? 9.67 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Tama? Okay, so tama. 9.67 times 10 raised to 6. So this is now the product of inertia, ano to ha, with respect to the coordinate axis. Okay? So positive ang value nito ha. Positive ang value nito kasi, ayan. Kasi, ito guys yung reference axis natin. Yung area is parang nasa first quadrant, di ba? Okay, nasa first quadrant nitong reference axis. Okay, ngayon, hindi pa yan ang kailangan natin. So, ang kailangan natin dito para malocate yung principal axis is the product of inertia with respect to the centroidal axis. Oh, how can we get naman the value of this? Ayan. Ang kailangan natin guys is the product of inertia with respect to the centroidal axis. Okay, so ngayon para makuha natin to, kailangan lang natin dito guys gamitin yung parallel axis theorem. Okay? 'Di ba? Sa parallel axis theorem, no, sa previous na discussion, halimbawa, you want to get the moment of inertia with respect to x. Kailangan mo lang naman kunin yung centroidal moment of inertia plus AD squared. Okay, plus AD squared. So, ngayon, kung ilalagay natin ito sa product of inertia, ganito lang gagawin natin. So, if you want to get IXY, equal lang ito guys to IX bar, Y bar, plus A times the distance between the two parallel axes along X and along Y. So, ito guys yung application naman ng parallel axis theorem sa product of inertia. Okay? So, kumbaga, galing dito, ayan, kung ililipat mo siya papunta dito sa ating coordinate axis, kailangan mo yung centroidal product of inertia plus o yung distances natin ng dalawang parallel axis. Okay? So sige, kunin na natin itong Ix bar Y bar. So we have your IXY equal to Ix bar Y bar plus area. Ang X distance natin dyan, equal lang mismo to X bar. Ang Y distance naman natin, equal lang din to Y bar. Okay, so ito guys, may value na tayo. No? This is 9.67. Ayan, mas okay sana kung yung nakastore na value ang gamitin nyo. Okay, so ito ang gagamitin natin. Then we have area, which is, ayan, we have 8125. Okay, your X bar is 41.35. Then, ang Y bar naman natin is 66.35. Okay, sige guys, pakikuha nga nito. Ayan, itong centroidal product of inertia. 0.434 ba? Sige pa confirm nga guys if ganyan din ang nakuha yung value. So, 0.2434. Sige pa ano na lang, pa-verify na lang kung ganyan din ang nakuha nyo. Okay, negative. O, tama. O, tama ito, negative. Okay, we have here negative. Okay, 12.62. Okay, okay lang yan mag-negative guys.
Negative 12.62 million mm raised to 4. Okay, okay lang na mag-negative yung ating centroidal product of inertia. Kasi magmamatter naman guys kasi kung titingnan nyo ito, 'di ba ito yung ating x prime, y prime. 'Di ba pag dito yung area positive 'yan. O kaso nandito tayo sa other side ng ating axis kaya acceptable itong value na to. Okay, so yan na guys yung ating ix bar, y bar. And ngayon, yan, pwede na natin ma-plot finally yung ating more circle. Yan. So, dito sa more circle, bali kung nasaan guys yung minimum at saka maximum point natin, edi yun lang din yung ating minimum at saka maximum moment of inertia. Okay? And kung ipa-plot natin yan, ganito lang. O, dito sa y-axis, dito natin ilalagay guys yung ix bar, y bar, or IA, ayan, IY x bar. So, pero parehas lang naman yan. Okay, dito naman sa x-axis, dito natin guys ilalagay yung ating ix bar and IY bar. Okay, sino ba ang unang magka-partner dyan? Okay, ang unang magka-partner guys is yung ix bar at saka ix bar, y bar. So para makaplot tayo ng circle, remember, dalawang points lang ang kailangan natin. So set natin to as our point 1. Okay? So ngayon, yung point 2 naman natin, ang magka-partner naman dyan, will be your IY bar at saka yung negative or of IX bar, Y bar. Tanggalin ko na lang to. Ayan. So ang nakalagay dito is IX bar, Y bar, no? Ayan. So sige, lagay natin dito, no? Okay, so your IX, given na to sa problem, nasa na to? So we have 31.55. Ayan, this is 31.55. Ang IY naman natin is 15 point, ano ba nakalagay dito? 15.15. Ayan. O, tapos yung IXY natin, we have negative 12.62. Ayan. And then dito magiging positive lang ito, 12.62. So, ayan na guys yung coordinates ng dalawang points located on the circle. Okay, so yung point 1 natin, yung 31.55, siguro dito banda, no? O, lagay na lang natin dito. Ayan. Let's say ito yung 31.55, tapos yung 12.62 dito naman banda. Negative. Ayan. So, parang ang coordinate natin dyan, or yung location ng point, representing the point 1 is nandito. Yan. This is your point 1. Okay. Tapos yung point 2 naman natin, we have IY. So yung 15.15 siguro dito banda, no? Yan. Dito yung 15.15. Tapos dito naman yung positive 12.62. Ayan. So yung point naman, representing the second, ayan, set of points is nandito. Ito naman yung ating point 2. Okay. So kumbaga ito naman yung may coordinate na, ayan, 15.15 at saka 12.62. And ngayon, pwede na natin i-connect ito guys, no? Ayan. Pwede na natin i-connect ito. And finally, we can form our circle. Ayan. So, ito guys yung ating circle or diameter ng circle rather, no? At saka, ito naman yung ating more circle. Oops. Ayan. O, ayan. I-move na lang natin para. O, ayan. Okay, ayan. So, this is now our more circle, no? Okay, so nasaan yung ating minimum moment of inertia dito? Okay, actually, this is our minimum moment of inertia. Okay, this is now your I bar minimum. Okay, tapos dito naman sa point na to, ang coordinate naman yan. Or ito namang distance na to, no, galing dito, papunta dito, yan naman yung ating I maximum or the maximum moment of inertia. Okay, so kunin lang natin yung coordinate ng ano na yan, guys. Or itong mga distances na to. So, ano lang gagawin natin? O, yan, pwede nga kayo magdiretso sa calcu. Di ba? Pwede kayong dumiretso sa calcu. Pero for now, ayan, locate mo muna yung center. Okay, so itong distance na to guys, this is our x bar. Ayan, the location ng center, no? And that x bar is simply the average lang ng dalawang value ng x. Okay, yung 15.15 at saka 31.55, pag dinivide mo to by 2, oh, bali yan yung location natin dito. So ano ba ang value nito guys?
Okay, ano to? 23.35, no? Okay, so we have 23.35 units. Okay, ngayon, yung radius naman natin, oh, ito yun, no? So, from this point, papunta dito, this is radius. And para makuha natin yan, ganito lang. So, di ba guys, kung 15.15 ito naman is 23.35. 23.35. So, ibig sabihin, this distance, ayan, or etong side na to, no, equal lang ito to, ano yan? 23.35 minus 15.15 or 8.2, di ba? Okay, this is 8.2. Oh, ito naman, this is 12.62. Okay, so using that triangle, we can now determine the radius. Okay? So this is your radius, 8.2 ito. This is 12.62. Oh, using Pythagorean theorem, you can get the value of r. Okay, equal lang ito guys to square root of. Yan, 8.2 squared plus 12.62. Ano naman ang lalabas na radius dito? This is 15.05 ba? O sige. So this is 15.05 units. So yan na guys yung ating radius. Okay, that's now your radius, no? O ngayon, kung meron ka ng radius, di finally we can now get the value of I minimum. Okay, so pwede na natin makuha yung I minimum. This is equal lang to, ayan, the value of x bar, di ba this is your x bar? O, ibabawas mo lang itong distance na ito, which is equal lang to the radius ng circle. This is x bar minus r, or we have here 23.35 minus the radius na 15.05, or eto na yung sagot natin for the minimum moment of inertia. This is 8.3. Okay, this is 8.3 times 10 raised to 6 mm raised to 4. And for our maximum moment naman, okay, for our maximum moment of inertia, this is equal naman to x bar plus the radius. Okay? So this is 23.35 plus 15.05 naman. Okay? Okay, ito naman yung ating Imax, and this is equal naman to 38.4 million or times 10 raised to 6 mm raised to 4. Okay, so this is now your moment of inertia or maximum moment of inertia. Okay? O, pwede mode 3 to. Pwede mode 3 to, guys. Ayan. Pinakita ko lang ito mano-mano para kahit walang calculus, kaya yung kunin. So, pwede naman na mode 3 to. Ganito lang gawin nyo. Ayan. Okay, so sa x, ilalagay nyo dito yung ix or iy. Okay, ix or iy. Dito naman sa y, yung ixy. Oops, tanggalin ko na nga lang to. Ayan. Pwede rin na mode 3 to. So, ilagay mo yung x, no? We have 31.55 tapos negative 12.62. Tapos for the second point naman, we have 15.15 at saka positive 12.62. Okay, ngayon, ganito lang gagawin nyo guys. O, ayan, nakalagay na pala dyan, no? So, for the value of I min or I max, ito lang gagawin nyo, no? This is equal lang to x bar plus or minus, ito, palabasin nyo yung polar. Ayan. Okay, ito lang gagawin nyo. This is x plus or minus polar of x sigma n, comma, y sigma n. Ayan. Pwede naman diretso na lang sa calculus. Ito lang ang sagot natin for, ayan, the maximum and minimum moment of inertia. O, pwede mo 3 to. Napalabas nyo ba? Sige nga, pa-check nga guys. X bar ito ha, X bar. Okay, X bar plus polar of X sigma n, Y sigma n. So wala kasi akong emulator dito sa tablet kaya di ko mapakita sa inyo. Pero hopefully, yung iba may mga calculate naman kayo. Kayo na lang guys ang mag-calculate. Kayo na lang magpalabas.
Okay, so sige, pwede naman na ganyan na lang. Ayan. Ngayon, pwede rin tanungin dito guys, yung orientation angle ng principal axis. So, di ba itong point 1 natin, this is Ix bar, Y bar. Okay, nandito yung Imax natin. Actually guys, itong angle na to, this is 2 times the angle of orientation dun sa ating figure. So, halimbawa, ayan, ito guys yung ating principal axis or this is your major axis, no? Ayan, so yung orientation na to na theta, pagdating dito sa ating Mohr circle, times 2 yan. Okay, kaya ito this is 2 theta. O, ngayon, if you want to get 2 theta, edi gamitin mo na lang itong triangle na to. Ayan, no? And equal lang din naman yan dito, di ba? 2 theta din yan. Okay? O, itong angle na to, this is also 2 theta. Ayan. Pero be careful guys sa angle ah. Di ba? From the x-axis, papunta dito, theta. O, pagdating naman dito, di ba? Ito yung ating major axis. Ito to. This is your major axis. So, from x, di ba? Ix ito. From x, yan, papunta sa major axis, edi times 2 yan, 2 theta to. Okay, so if you want to get that orientation angle, hindi gamit ka na ng tangent function. Yan. Your tangent of 2 theta equal lang to 12.62 over 8.2. Or pwede rin na sine, pwede rin cosine. Or ano naman ang value ng theta guys? Ano naman ang orientation angle natin? This is 56.99 or 57 degrees. O ibig sabihin guys, no? Ayan. So, pag i-rotate mo yung ating angle bar by 57 degrees, ayan, maximize mo yung kanyang, ayan, flexural capacity, axial capacity, or kung ano man na capacity. Asan ulit nakuha yung 31.55 and 15.15? Ano, engineer? Given itong 31.55. Given yan, no? Ayan. Pero kung walang given, kayo mismo kukuha. Eh di, kailangan mo gumamit ng transfer formula. Medyo mahaba to kung hindi given. Kasi dito nga, oh, mahaba na ang solution natin. So, paano pa ba hindi given? Yan, given yung dalawang values na yan, ha? Okay, so yun lang, no, for this problem. So, ibig sabihin, guys, no, o, itong angle na to. Wait lang, itong 57 degrees, 2 theta ba to o theta? Wait lang, paano nga? Ah, yun kaya nga. Yan, pansin ko rin. 2 theta to, ha? So, ang theta natin is equal to 28.5 degrees. Ayan. So, ang theta natin na hindi 57, kundi 50 or 28.5 degrees. Ayan. Ito ang tamang sagot, 28.5. Or ibig sabihin itong angle na to, ayan. Kailangan i-orient mo yung ating angle bar ng ganyan ka laki guys. O para ma-maximize mo yung kanyang capacity. Okay? So, yun lang for this problem. Ayan. So, may isa na lang tayo dito na natitira. Ayan. So, for number 27, so dito naman we have a square column. So, ano naman daw ang moment of inertia about an axis 50 degrees from the horizontal? Okay, so sige. Ano ba ang moment of inertia guys about this x-axis? Or centroidal x at saka centroidal y? O, di ba pag kinuha natin guys yung ix prime, this is equal lang to b cube or b raised to 4 over 12. Halimbawa, ito yung b natin. Okay, ngayon, pag kinuha natin yung iy prime, since square naman to, this is also b raised to 4 over 12. Di ba? O, this is the moment of inertia with respect to the centroidal x. At saka ito naman yung ating moment of inertia with respect to the centroidal y-axis. O, ang tanong ko sa inyo guys, ano ba yung ating ix prime, y prime? Ano ba ang ating ix prime, y prime? Well, this value is equal to 0 kasi symmetrical naman ang section natin. O ngayon, kung gagawa tayo ng more circle, kasi nasa 50 degrees yung ating ano guys, axis of reference. Yan, rotated yan. So, di natin makukuha yan using formula. So, kailangan natin gamitin to. Ang gagawin natin muna,
Ayan, so plot natin yung point 1. Okay, yung point 1 mo, this is b raised to 4 over 12, tapos 0. Yung point 2 natin, we have b raised to 4 over 12 and also 0. O, ayan guys. Nasaan ba yung mga points na yan? Okay, yung point 1 natin, let's say, andi dito, nasa x-axis. Di ba? O, nasaan yung point 2? Actually, yung point 2 nandi dito din, guys. Okay, yung location ng point 1 at saka point 2 is nasa iisang point lang. So, kung ganyan lang nangyari, may circle ba tayo, guys? May circle ba tayo? May more circle ba tayo? Hello? Are you still there? Meron. Merong more circle. Di ba sa geometry, kapag yung circle mo is formed by only one point, that is what? Di ba that is a point circle? Di ba? Meron point circle sa geometry, di ba? So actually, ang ano nito, ang graph nito, guys, is a point circle. So halimbawa, 50 degrees yung orientation natin. Ayan. So galing dito, kapag umikot ka ng 100 degrees, halimbawa dito, ang lalabas dyan na moment of inertia, dito pa rin sa point na to. Okay? So kahit anong ikot natin, kahit anong angle, ayan, ang mangyayari dyan, dito, di tayo gagalaw guys sa point na to. Always tayong nandito. Okay, so ibig sabihin, yung I natin guys at 50 degrees, equal lang ito to ano, b raised to 4 pa rin over 12. Okay? So, point circle ang graph natin. So, kahit anong angle of orientation ang ilagay natin dito, yung ating circle nandito palagi, hindi gagalaw. So, therefore, yung moment of inertia natin at any axis guys, no, always na equal dito. Okay? And that's one of the reason why kung meron kang column, maganda guys na i-square mo na lang siya kasi ang kanyang resistance kahit saan naman nakalagay ang load, pare-pareho lang. Okay? So, ang pinakamalakas na shape ng column, no? Aside from spiral is square. Kasi kahit saan ka tumingin na section or tumingin na axis or kahit saang point nakalagay ang load, same lang ang resistance ng ating column. So, yun lang no for our last problem. So ito na ang sagot natin, b raised to 4 over 12 or ilagay mo na lang yung value. Okay, your I at 50 degrees equal lang ito to 500 raised to 4 over 12. So ano ba to? 5208.33 million raised to 4. Okay, so ito na ang answer natin for number 27. Okay? Ayan. So we're done guys no for our module. So ayan, baka may clarification kayo or question. Clarification or question or any concern. Sige, kung wala na din, okay na tayo guys. Thank you so much for your participation. Thank you so much sa mga nakinig, nag-calculate